Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon. Ito, mainit na diskusyon sa Senado. Post ito ni Ben Star Hadra. Galit na galit si Senator Marcoleta. Sinisermonan niya. Ayan, nakaupo si Senator Lacson. Kaharap si Senator Soto, Miguel Zubiri, at iba pa. Tinatalakay yung confidential funds. Parang si VP Sara naman. Bakit? Isa lang ang tinutukoy nyo, VP Sara lang. Ang daming nabibigyan ng confidential funds. Nako, hindi sila maka-imik na lecture, no? Na sermonan. Grabe talaga ang dating ni Senator Marcoleta. Okay, pakinggan natin. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Inami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund. Bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayo pakialam doon sa iba? Hala. Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ahensya ang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin. Kaya nila ginagawa ito para sa impeachment. Yun, ginagawa para sa impeachment. Baka sakali makakuha siya. Hindi po ganun nga eh. Baliktad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po. Kung yun ang ating objective. Eh bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang mayroong confidential fund sa palagay niyo? May idea ba kayo? NGAs na lang. National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Eh, at yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila lang LGUs. Mga mayors, gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Grabe. Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Lo. Kahit anong committee yun. Kaya sabihin nila hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Patay kayo. Pipigilan nila ako. Di pa ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na meron kami? Ang 17 taong po na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagkaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito, act of legislation, kayo po, na nasa media. Nalapit na ako mapahiya. Grabe, oh. Hindi sila makaimik, ano? Nag-alisan. Kasi totoo ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Ito na ang next move nila. Bantayan natin. Bubuhayin nila ang impeachment case ni VP Sara na naka-archive diya sa Senado. Buti na lang at meron, hindi po nasayang ang boto natin kay Senator Marcoleta. Magbasa lang tayo sa mga comments, ha? Georgina Pahagas. Dapat palitan si Soto as SP dahil kumakampiyan kay Romualdez. Dapat talaga maimbestigan sina Saldico at Martin Romualdez sa Senado. Trixie Moring. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Bang Canlas Cabuso. Laban Marcoleta, Soto. Tumanda, walang nagawa. Alex Dilantar. Soto natulala kay Marcoleta. Balik ka na lang sa Bulaga. Diba? Jose Abillonar. Ang galing talaga, matalino at hindi bias si Senator Marcoleta. Saludo po ako sa iyo. Hindi nasayang ang boto ko sa iyo. Marnel Nakadmo. Laban Senator Marcoleta, sir. Mary Jane Hermosilia. Huwag magpatinag Senator Marcoleta. Go, go, go sa mga kakampi ni Crooks. Manigas kayo. Laban, oh. So, Eunice Abillana, pagkapalan ng muka yung ibang senator dyan. Talagang tinatarantado ng taong bayan. Hoy, Soto, ilang milyon na ang nagsasabi hindi ka bagay sa posisyon mo. Okay, so, sinisimulan na ba nila ang move nila para mabuhay ulit ang impeachment case ni VP Sara? Sabi ni Teo Moreno, yung post niya, kailangan nila ng diversionary tactics. Kasi ang
sentro ng taong bayan ngayon, flood control anomaly. Kaliwat kanan na ang kilos protesta laban dyan, kailangan nila ng ibang bagay para mabaling ang atensyon ng tao. Yan ang opinion ni Teo Moreno. At nabigla ko nung mapanood ko itong video na ito sa Senate I don't know kung break ba nila kasi nag-uusap. Confidential funds na ang pinag-uusapan. Hindi sila talaga titigil na ano. O isa pa. So ito, plan B, para mabubuhay ulit, impeachment. Plan C, ombudsman. Parang ayos na ang clearance ni Secretary Boyeng Rimulya, na-dismiss na ang kaso niya sa ombudsman at baka maisama na siya sa shortlist ng JBC papunta sa Pangulo. At ito na, huwag tayong magtataka kung ang next ombudsman natin ay si Secretary Boyeng Rimulya. Sabi ni Senator Amy, anong plan na yan? Plan C, pasampahan ng patong-patong na kaso si VP Sara hanggang mapakulong nila bago mag 2027. In that way, maalis na sa landas nila si VP Sara, yung nag-aambisyon na maging presidente sa 2028. So, God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.